Alright, isa pong mainit at maulan-ulang tanghali po sa inyong lahat, mga kamaharlika. Saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay aking binabati. At sa mga nasa labas po ng ating bansa, na saan man kayo naroroon, ay hangad po ng palatuntunang ito na kayo'y patuloy na gabayan ng ating Panginoon, ingatan kayo, at kayo'y mamuhay na may kaayusan diyan po sa lugar kung saan kayo naroroon. Samantala, mga kaibigan, kayo po ngayon ay nakatutok dito po sa programang Komentarista, Dugong Maharlika. Ayan, na kung saan tumatalakay tayo ng mga usaping na may kinalaman sa mga nangyayari sa atin pong bansa. At nung nakaraan nga ay napag-usapan natin yun pong issue ng Abilino versus Cuenco Doctrines. Kasi dito isinandal ng panig nila Senator Sherwin Gatchalian yung kanilang posisyon ng pagbobotohan. At dahil dito sinasabi nila na legal yung kanilang isinagawang session, na ang nahalal nga bilang pro tempore ay si Senator Sherwin Gatchalian. Ano po? Yan. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kababayan, huwag po ninyong iisipin ngayon na tayo ay mayroong pinapanigan sa dalawang partido. Okay? Yan. Tayo po ay mananatili sa neutral position tungkol dito sa usapin sa nangyari doon sa Senado. Okay? At isipin nyo na lamang, mga kaibigan, mga kapatid, na itong mga maririnig ninyo sa akin ay isa lamang bahagi o bunga ng malayang pananalita. At ariin na lamang po ninyo na itong aking mga babanggitin ay bunga lamang ng aking personal opinion, personal analysis. Yan. Kaya anuman ang ating mapag-usapan ay mananatili itong sa ganoon po kalagayan. Ano pa? Yan. Sa programa pong ito, ang inyo pong makakasama sa himpapawid, walang iba kundi ang inyo pong abang lingkod, Fernando B. Camacho Jr. Isa pong National Deputy Director ng Effort Social Justice Educator of the Philippines. Ayan. At sa mga kasalukuyang mga hidwaang nagaganap sa loob ng Senado ngayong taong ito ng ating 2026, tinalakay natin yun pong part 1. Yan. Sino ba sa dalawang makapangyarihan ang dapat na kilalanin bilang legal na quorum at legal na nasa mga posisyon? Nung nakaraan ay napag-aralan natin yung part 1. Okay? At yung part 1, ayan, nakikita po ninyo, tinalakay natin yung tungkol kay Abilino versus sa Cuenco case ng GR number L2821 March 4, 1949. Ano po? Ngayon naman tatalakay natin yung part 2.
Pero bago yan, mga kapatid, mga kababayan, bago po yan, nais ko pong maunawaan po ninyo dito po sa programang ginagalawan natin ngayon dito sa Komentarista Dugong Maharlika, ay labas po at walang kinalaman ang pananampalataya na akin pong kinabibilangan. Okay? Ulitin ko po bilang disclaimer, ang lahat po ng magiging usapin sa loob ng programang ito ng Komentarista Dugong Maharlika ay wala pong kinalaman sa pananampalataya na akin pong kinabibilangan. Ihiwalay muna natin ang usaping pananampalataya dito sa mga issue sa panahon natin ngayon at mga current events. Okay? Focus muna tayo rito. Okay? Yan. Kasi meron namang natatanging programa para naman sa usaping pananampalataya, doon naman yun sa programang ayon sa kasulatan. Yan. Dito naman sa programang Komentarista, ang ini-issue natin dito ay mga current events, kasalukuyang, mga nagaganap na bagay-bagay sa bansang Pilipinas. Ano? Ayan. At sa mga susunod siguro, tatalakay naman tayo mga pangyayari tungkol sa labas ng ating pong bansa. Pero ngayon, focus muna tayo rito. Kasi ang subject po natin ay quorum ba at legal yung nangyari na session at botohan doon sa Senado ng si Senator Gatchalian ay mailuklok bilang pro tempore at acting Senate President. Yan. Okay? So, nais kong iparinig muna sa inyo yung bahaging ito bago tayo magpatuloy. Ano po? Yan. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, biting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Yan. Ito ay matatandaan po ninyo, sinabi niya ito pagkatapos na ng nangyaring session. Okay? Noong June. Tapos na yung session nila, nailuklok na si Senator Sherwin Gatchalian bilang pro tempore at acting Senate President. At ito naman si Senator Tulfo, siya naman yung nailagay sa posisyon ng pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. At dahil nangyari na yung bagay na yon, pinaninindigan nila during that time na legal ang nangyari noon sa panahon ng kanilang pagluluklok na nangyari sa Senado. Yan. At ito ay quorum. Yan, legal, quorum. Kaya kinikilala nila sila yung mas may authority. Yan. At dahil sila yung mas may authority, kasi nagkaroon ng parang reconstruction sa Senate, yun namang grupo ni Senate President Alan Cayetano ay hindi na nilang kinikilala, hindi na ito nila kinikilala bilang posisyong dapat pang magpatuloy, kasi kumbaga pinalitan na nila. Kaya
malakas ang loob sabihin ni Senator Tulfo na wag nang ituloy ng Cayetano clan yung gaganapin nilang session ng committee hearing. Yan. Okay? Kasi nga parang lumalabas peking hearing yung gagalawan, pangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan. At nagbanta pa nga siya rito. Nakokwelyuhan, dadahasin kumbaga. At talagang siya mismo ang gagawa ng pangdadahas. Para hindi matuloy yung gaganaping Blue Ribbon hearing ni SP Alan Peter Cayetano. Pero kalaunan din sa kabila ng pagmamatigas ng grupo nila Senator Sherwin Gatchalian, ay medyo lumambot din sila. Ayan. At kinilala rin nilang valid pa ang pagiging senator, pagiging SP. Yeah. Pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Pero as a recap, mga kababayan, as a recap, yung kanila pong yung kanilang ginamit dito na doctrines ay yung issue ng kay Abilino at Abilino versus Cuenco case. Yan, diyan po kasi nila ikinapit di ba? Yan, diyan po nila ikinapit po yan. Na itong Abilino versus Cuenco case, nasa GR number L-2821 noong March 4, 1949. Yan, 1949 pa ito nangyari. At nung nakaraan ay nakita natin sa pagitan nila Senate President Jose Dira Abilino na nooy siya ang ikatlong Senate President ng Pilipinas. Okay? At siya rin sa panahon yun ay leader ng Liberal Party. Taga Samar po ito Yeah. Samantala naman yung kanyang katunggali ay si Senator Mariano Jesus Cuenco. Na si Senator Mariano Jesus Cuenco naman ay leader ng Nacionalista Party. Nang mapalitan si Senate President Jose Dira Abilino, kinilala naman si Senator Mariano Jesus Cuenco na siya ang pang-apat na Senate President ng Pilipinas. Ayan. Kaya kung naalala nyo nung nakaraan nating pag-uusap dito ay naputol yung dapat sana'y pagpapatuloy pang pamamahala ni Senate President Jose Dira Abilino. Kaya lang dahil mayroong nangyaring quorum at panibagong realignment o reconstruction ng mga sa posisyon ng mga senador ay napalitan. Napalitan siya. Napalitan siya noong tawag dito noong February 21, 1949. Yan. Ngayon, balikan natin itong pangyayari.
Noong February 21, 1949, ang naroroon na mga present sa session hall bago magbukas yung session ay 22 senator. Yan. Okay. Samantala, kung ano ang bilang ng mga senador natin ngayon, ganun din ang bilang ng mga senador nila noon. O, kung sa atin ay 24 senador, sila din 24 din. Kaya lang, ay tulad ng napag-usapan natin nakaraan, yung isang senador ay wala po sa Pilipinas, 'di ba? Wala sa Pilipinas, kundi nandoon sa Estados Unidos. Yan ng mga panahong 'yon. Yan. Samantala naman yung isa nasa hospitals. At syempre dahil nasa hospitals, hindi siya makakapag-proceed sa gagawing session meeting. Yung nasa ibang bansa, si Senator Tomas Valenzuela Confesor ay hindi makakadalo at hindi rin siya sakop ng jurisdiction ng Senate. Kaya sabi lang, hindi na isinasama lahat ng mga senador na nasa ibang bansa. Ang isinasama lamang yung nasasakupan na kapangyarihan ng Senado, which is dito sa buong bansa. Kapag lumabas na, labas na sa kapangyarihan ng ibang bansa. Yan. At si Senator Vicente Yap Soto Sr. naman ay nasa ospital. Hindi rin siya makakadalo sa session ng Senate ng mga panahong ito. Yan. At dahil nga dito, dahil sa pangyayaring ito, samantalang nagkaroon na ng session, formal na binuksan ni President Jose Dira Abilino yung kanilang session, ay masasabi nating valid ang quorum kasi 22 senator ang present during that time. Okay? At samantala ay magbibigay ng talumpati, di ba? Magbibigay ng talumpati yung isang senador. Ay parang ayaw pakinggan ata ni Senate President Jose Abilino. Parang ayaw niyang pakinggan. Di ba? Yun ang pangyayari niyan eh. Ayaw niyang pakinggan. Ngayon, dahil ayaw niyang pakinggan yung magiging pananalumpati ng isa sa kanilang mga senador, ang ginawa, nag-adjourn. Ayan, di ba? Naglapat siya ng adjournment. Ayan. Pansamantalang ititigil yung session. Ayan. At ito na nga yung nangyari. Napatigil noon ang session, pero hindi ito isinara. Itinigil lang, hindi isinara. Okay? So magkaiba kasi yung itinigil at saka isinara, di ba? Ngayon, nag-walk out itong grupo ni Senate President Jose Dira Abilino. Yan. 10 silang senator na nag-walk out, umalis doon sa session hall. Ang naiwan ngayon, dahil 10 silang umalis, ang naiwan ngayon ay 12 senador. At samantala, sa pakiwarin na hindi na babalik yung nag-walk out, itinuloy nila yung session. Yan, yung session.
muling binasa yung libro, pagkatapos itinuloy yung privilege sa speech ni Tanyada. Hindi nagkaroon ng panibagong pagbubukas ng session, kundi itinuloy lang yung session. Nagkaroon ng continuation of session. Yan. At doon sa 12 senador na naroroon, na naiwan, masasabi nating valid. Yung valid at quorum yung mangyayaring pagpapasya. Sa magiging reconstruction, kung reconstruction mga matatawag yon, ano? Yan, napag-usapan natin yan nung nakaraan ano po. Yan. Kaya dito ngayon nila hinuhugot sa Abilino versus sa Cuenco case kung paano naman kumilos yung 12 nating mga senador noong Hunyo. Yan. Ngayon, samantala, dumating din ang panahon, natanggap din ng grupo nila Senator Gatchalian na mali ang kanilang ipinaglalaban. Kaya naman, ganito ang mapapakinggan naman natin sa sinabi ni Senator Tulfo. Pakinggan po ninyo. Senator Cayetano is still the Senate President. Tawag ito, ilagay natin sa screen. Lagay natin sa screen. Kasi mas magandang nasa screen. Yan. Tapos i-play natin. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. Yan. So dito, siguro matapos silang ma-realize na tila baga mayroon silang lapses, may pagkukulang, ay tinanggap naman nila na si Senate President Alan Cayetano ang siyang nananatiling Senate President. Kasi yung 12, kasi 12 sila nung nagbotohan, kinilala na rin nila na hindi ito valid. Hindi pwedeng palitan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President. Yan. At kanya nga, mapapansin ninyo, ang inilagay lang nila ay pro tempore dito kay Senator Sherwin Gatchalian, no? Yan, Senate President pro tempore at acting Senate President. Ano po? Yan po yung yan yung nangyari, yan yung naganap. At ngayon, mayroong dalawang kapangyarihan na kumikilos ngayon. Grupo ni Senator tawag dito Alan Peter Cayetano at grupo naman ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan. Sa dalawa ngayon, kaya medyo ang taong bayan naguguluhan. Nagtataka. Nagtatanong. Nababalisa, naiinis tungkol sa nangyayaring ito sa ating pong bansa. Yan ang masaklap na nangyayari sa ating pong panahon. At sino ngayon ang magsasabi na mas makapangyarihan sa kanila o di kaya kapantay nilang kapangyarihan? O di kaya sino ang papagitna at sasabihin isang grupo lamang ang dapat kilalanin, at ang grupong ito ay ang grupo ni Senator
ni Senate President Alan Peter Cayetano. O di kaya magpapasya na sasabihin dapat ang kilalanin ay yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan. Kaya nalilito ang mga tao. Nag-aabang sino ang dapat mamagitan sa dalawang ito. Kasi pangit po tignan pangit tignan na sa ating bansa mayroong dalawang malaking grupo na naglalaban sa loob ng Senado. Mayroong dalawang pangkat na kapwa nagpapakilalang legal na mga ngasiwa sa Senado. Yan po ang nakababahala, mga kababayan. Kaya dapat meron na dapat kumilos dito, di ba? Meron na dapat mamagitan. Hindi sapat yung pong ginawa ng kataas-taasang hukuman na yung petisyon na isinulong ng isang individual reject. Hindi ito sapat. Kailangan meron talagang magdi-declare ng malinaw sa harap ng taong bayan. Ngayon, yung iba naman pilit namang ikinakapit yung nangyaring quorum doon sa session ni Senator Sherwin Gatchalian ay yung nangyari kay Drilon. Yan. Kasi si Senator Drilon, siya po yung Senate President noong May 5, 2015 na kung saan si Senator Drilon ay nagkaroon ng recalls. Yan. Para sa pagsasaayos ng mga usapin sa Senado. Yan. At tinawag nga itong doon sa GMA News Online. Tinawag itong Drilon Recalls May 5, 2015 Sessions Quorums of 12. Yan. At dahil sa kaparehong bilang sa panahon ng pagkakaroon ng realignment o reconstruction o ano pa tawag dyan na pwede lahat na ng reprogramming, ano pa tumama rin sa bilang 12 din ang umaten na mga senator sa panahon nang nailuklok si Senador Sherwin Gatchalian, no, para sa pro tempore at acting Senate President. Yan, di ba? Kasi kay Drilon 12 din. So pinagpapalagay ng iba, tama ang ginawa nila Senator Sherwin Gatchalian. At ito'y quorum at legal. Yan ang nagiging kaisipan ngayon ng iba. Pero gusto kong silipin muna natin yung mga senador noong May 5, 2015. Yan. Ang mga senador noon, yan, nababasa nyo po sa screen. Sa Senate President Franklin Drilon, si Paulo Benigno, Bam Aquino IV, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Joseph Victor Ejercito,
Francis Escudero, Gregorio Gringo Honasan II, Manuel Lito Lapid, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Sergio Osmeña III, Aquilino Coco Pimentel III, Vicente Tito Soto III, Nancy Binay, Cynthia Villar, Jingo Estrada, Juan Ponce Enrile, Chopisto Gengona III, Loren Ligarda, Grace Po, Ralph Recto, Ramon Bong Revilla Jr., Miriam Defensor Santiago, Antonio Trillanes IV, at ang pang-24 si Jose Sani Angara. Yan. Yan po yung mga senador ng 2015. Yan. At dito, ipinapattern ng iba itong nangyari kay Drilon. Yeah. Doon sa quorum issue, sa quorum issue ang pinag-uusapan po dito. Iniuugnay nila kay Senate President Drilon yung nangyari dito sa panahon nila Senator Gatchalian. Yan. Kaya kung misa makita nyo, pagkatapos na i-pattern kay Abilino versus Cuenco, ngayon naman ang pinagpapattern na naman ng iba yung nangyari sa session ni Senate President Franklin Drilon. Yan. Kasi yung nangyaring session quorum noong May 5, 2015 ay tama naman kung ipapattern sa Abilino versus Cuenco case. Yan. Doon sa quorum issue pareho na nakapattern talaga dito. Yan. Ngayon, bakit? Ano ba kasi nangyari? Eto, pagkwentuhan natin. Yan, balikan natin ang nakaraan. Okay? May session ng Senado noong May 5, 2015 kung saan naroon ang 12 senator. Yan. Yung 12 senator lamang yung tumugon sa roll call na ginawa ni Senate President Franklin Drilon noong May 5, 2015. Sa unang tingin at unang pag-aanalisa, parang kulang ito. Kasi ang kabuuang senador 24. Dapat ang majority 13. Di ho ba? Kasi kalahati ng 24, 12. Para maging majority, magpa-plus 1 ka. Kaya dapat 13 senador. Ngayon, ang tanong, bakit yung 12 senador na tumugon sa roll call ni Senator Franklin Drilon ay naging valid, naging legal? Yan. Naging legal. Kung susuriin natin ang pangyayari, tulad ng nangyari doon sa Abilino versus Cuenco case, ang lahat lang na isasama sa bilang ay yun pong mga senador na narito sa Pilipinas. Yan. At matatandaan, sa panahong ito ng May 5, 2015, yun pong 4 na senador ay wala po sa Pilipinas. Sila ay nasa ibang bansa. Yan. Maliban pa riyan, meron namang 3 senador ang nakakulong. At hindi na itong mga nakakulong na ito ay inalis na sa posisyon ng pagiging senador. Yan.
So lalabas dito yung 24 senador. Ang magiging active lang dito kasi yung 4 nasa ibang bansa, yung 3 off na sa pagiging senador. So bali 7. So magkakaroon ng 24 minus 7. 'Di ba? Yan, 24 minus 7. Magiging ilan lahat? Magiging 17 senador ang effective Senate members. 'Di ba? Maging 17. Ngayon, ano ang kalahati ng 17? 'Di ba? Pag kwinenta ninyo yung kalahati ng 17, ang magiging quorum niyan, ang magiging quorum ng 17 members ay 9 members. Dapat magkaroon ng 9 na senador doon sa session hall para magkaroon ng quorum at valid situation. Yan. Yung nandoon sa session hall nang nag-roll call 12 senador, ay di valid talaga. Yan, legal talaga yun. Quorum talaga. Yan. At hindi mo masasabi na hindi yun valid. Balikan po natin ang mga senador. Yan. Ito yung mga senador na hindi nakadalo sa session noong May 5. Ilagay natin sa screen. Yan. Ito yung mga senador na hindi nakadalo doon sa session noong May 5, 2015. Si Senador Alan Peter Cayetano, kasi siya po ay nasa ibang bansa. Yan. Si Senador Teopisto Gingon III, nasa ibang bansa rin. Si Loren Legarda, nasa ibang bansa rin. Ganon din si Senator Grace Poe. Yan. Nasa ibang bansa rin. 4 po sila. Okay? Samantala naman, ang nasa piitan, si Senator Ramon Bong Revilla Jr., si Senator Jingo Estrada, at si Senator Juan Ponce Enrile. So, yan po yan, no? Yan. Ngayon, sila pong 3 yung nakadetain at inalis na sa posisyon ng pagiging senador. Ito namang sila Senador Ralph Recto, absent. Si Senator Miriam Defensor Santiago nag-leave dahil sa kanyang tawag dito, medical condition. Yeah. Si Senator Antonio Trillanes naman ay absent doon sa roll call. Pero sabi ng ulat, dumating din siya sa kalaunan. Yan. Absent lang siya sa roll call. Pero present siya doon sa mga huling sitwasyon. Yan. Yung mga senador naman na present sa roll call noong May 5, 2015 ay ito. Ito po ay ayon sa Senate Journal Session number 69. Ito po yung 12 senador na tumugon doon sa roll call. CSP Franklin Drilon, Paulo Benigno Aquino IV, Pia Cayetano, Joseph Victor Ejercito, Francis Escudero, Gregorio Hunasan, Manuel Lito Lapid, Ferdinand Marcos Jr., Sergio Osmeña III, Aquilino Pimentel III, Vicente Soto III, at kaya Senator Cynthia Villar. Yan po yung 12 senador na present that time. Yan. Ngayon, bakit mahalaga ito na ating inaaral? Mahalaga ito kasi ipinakikita dito ni Drilon na yung prinsipyo sa Abilino versus sa Cuenco case
ay hindi lamang para sa sitwasyon na nangyari noong 1949. Pwede itong gamitin sa tuwing magkakaroon ng usapin pagdating sa quorum. Kaya kung tawagin nga yan, Abilino versus Cuenco Doctrines. Yan. Na siyang ginamit ni Senator Franklin Drilon noong 2015. Yan. Kaya fitted na fitted talaga sa panahon ni Senate President Drilon ang Cuenco, ang Abilino versus Cuenco case. Pero hindi ito applicable at fitted sa panahon nila Senator Gatchalian. No? Kasi magkaiba yung sitwasyon ni Drilon at sitwasyon na itinaguyod nila Senator Gatchalian. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Sa panahon ni Drilon, maraming mga senador ang wala sa Pilipinas. 4. Yun namang 3 senador ay nakadetain, na naalis na sa pagiging senador. Yan. Hindi naman nila pwedeng perseng ipatawag yung 4 na senador na nasa ibang bansa kasi nga hindi siya nasasakop ng jurisdiction ng kapangyarihan ng Senado. Kaya magpo-focus lamang sila doon sa mga active members na nasa posisyon ng pagkasenador. Kaya yung umattend sa roll call na 12, valid po yun. Yan. Yun ay quorum talaga at legal. Fitted na fitted doon po sa Abilino case. At hindi naman fitted dito kila Senator Gatchalian. Yan. Kaya hindi pwedeng gamitin ito pong ilagay ulit natin. Hindi pwedeng gamitin itong issue ng quorum na isinagawa sa panahon na Senate President Drilon noong 2015. Hindi pwedeng gamitin ito para pagtibayin na tama ang ginawa nila Senator Sherwin Gatchalian. Ayan. Kaya wag niyo pong ipapattern dito sa dalawa yung nangyaring usapin ng quorum sa panahon ni Sherwin Gatchalian. Yun pong part 1 natin, yung Abilino versus Cuenco case. At itong part 2 natin na may kinalaman sa Drilon Recalls May 5, 2015 session, quorum of 12, ay pareho pong hindi pwedeng gawing basihan o gawing gulugod o sandalan ng pangkat nila Senator Sherwin Gatchalian para pagtibaying legal din ang kanilang ginawa. Ayan, sana po malinaw ho mga kababayan po. Sana malinaw po sa inyo yung atin pong nagiging kwentuhan ngayon. Ano po? Ayan. Kaya naman naglabas, kaya naman sinabi ni Senator ni Senator Tulfo ang bagay namang ito. Ayan, pakinggan natin. Ilagay natin sa screen. Ayan. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President.
Yan. So, maaaring nahimasmasan ang grupo nila Senator Gatchalian at Senator Tulfo, na nung unay hindi nila kinikilala ang pagiging Senate President ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero siguro matapos nilang pag-aralan at balik-balikan, ay tumindig rin sila sa katotohanan ang valid Senate President talaga ay walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan. At ito na may malinaw na binanggit ni Senator Tulfo. Pakinggan ulit natin. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. Yan. At kung ako nga lang ang masusunod, mga kababayan, huwag na munang magkaroon ng reconstruction ng mga senador sa pagkakaupo sa mga pwesto-pwesto. Hayaan na lang munang maituloy, maidaos yung usapin tungkol sa flood control. Kasi gustong din makita ng taong bayan kung sino-sino yung mga nasa likod dito. At gusto rin ng taong bayan na managot yung mga dapat managot, maisuli yung kanilang mga ninakaw sa kabangyaman ng Pilipinas. Pero para bang ang nakikita natin sa pagkakataong ito, dahil sa kanilang mga pagtatagisa, mga pag-aaway-away, palibasa, nababanggit ang kanilang mga pangalan, parang nakikita kong yan ang dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy yung pamamahala ng grupo nila Senate President Alan Cayetano. Dahil dyan sa flood control case o issue. Pero sana, sana ay ituloy na lamang muna. Siguro pagkatapos na matapos na yung issue ng flood control, ipagkatiwala ng lahat-lahat sa pangangasiwa nila Senate President Alan Cayetano. Pagkatapos niyan, o di saka uli magkaroon sila ng session, magkaroon ng quorum at magkaroon ng realignment, reconstruction, o ng ano pang pwedeng maitawag dyan, patapusin muna. Yan. Kaya dito sa nangyayaring kaguluhan dito sa ating bansa, nakakahiya mga kapatid sa mga nakapalibot na bansa sa atin. Ang gulo natin, ang gulo ng ating bansa. Hindi ba? Bangayan ng bangayan. Napakagulo. Pati tuloy ang taong bayan nadadamay sa kaguluhan. Sa paglipanan ng kaguluhan, naglipa na rin yung mga trolls sa social media. Hindi magandang panoorin para sa ibang bansa. Kaya ho mga kababayan at mga kadugong maharlika, ang inyo pong abang komentarista Fernando B. Camacho Jr. ay nananawagang patuloy sa inyong lahat na patuloy nating ipagdasal, ipanalangin ang ating bayan. Magkaisa po tayo tungo sa tunay na pagbabago, sa tunay na kaunlaran ng ating bansang tinubuan. Ipagmalasakit po natin ng totoo ang dangal ng bansang Pilipinas.
matikas tayo at may katapangang iwagayway ang bandila ng inang bayan. Ipakita natin ang tunay na pagiging dugong maharlika. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Hasta la vista. Hey! Handa ka na ba? Para sa bayan! Fernando B. Camacho Jr. Komentarista ng bayan! Dugong maharlika! Sa bawat umagang sumisikat ang araw, may tinig na handang magbigay ng liwanag. May malasakit para sa mamamayan. Hindi sumusuko sa anumang laban. Handang tumugon para sa kapakanan. Fernando B. Camacho Jr. Komentarista ng bayan. Tinig ng katotohanan para sa sambayanan. Dugong maharlika, may pusong naglilingkod. Bangon Pilipinas, magkaisa at lumaban para sa buhay ng bawat mamamayan. Pag-asa ng bayan! Fernando B. Camacho Jr.